natin. Number one, building block. Ano pong sabi dyan, Ate Abby? Ayun. Pakibasa? Kape. Okay. Ang ibig sabihin ng kape ay kausapin ang Panginoon everyday based from Thessalonians or 1 Thessalonians chapter 5 verse 17. Ang sabi niya, one more time, lagi kayong mag-pray. At yung kayo dyan ay tumutukoy sa bawat Kristiyano. Sino po ang Kristiyano dito? Raise your hands. Oh, good. Ano ang ibig sabihin ng Kristiyano? 2 Corinthians chapter 5 verse 17. If anyone is in Christ, he is a new creation. The old has gone and the new has come. Aba, may living water pa ang seed of faith. Thank you very much. Ang ibig sabihin ng Kristiyano ay isang taong binago ng Diyos at patuloy na binabago ng Diyos. So if we claim to be Christian, meron bang binago ang Diyos sa buhay natin? And if we claim to be Christian, ang Lord ay patuloy pang kumikilos sa buhay natin. Prayer, one building block for greater impact is prayer. Pananalangin. Alam po nyo, upang lalo nating malaman ang tungkol sa panalangin, dapat tayong manalangin. For you to know about prayer, you have to pray sapagkat habang tayo po ay nagpipray, lalo pa nating naiintindihan kung ano ang panalangin at kung ano ang ibig sabihin ng panalangin. Ang panalangin ay pagtitiwala sa ating Diyos. Ano pong sabi sa Proverbs chapter 3 verse 5 and 6? Paki-recite nga po natin. Go. Proverbs 3, 5 and 6. Trust in the Lord with all of your heart. Lean not on your own understanding. Sa lahat ng bagay, sa lahat ng ating ginagawa, ay magtiwala tayo sa ating Panginoon. At ang pagpipray, ang ating pong pananalangin ay pagpapahayag ng ating pagtitiwala sa Diyos. Isa pa, ang pananalangin ay pagpapakumbaba sa Diyos. Let me repeat that. Ang pagpipray or pananalangin ay pagpapakumbaba sa ating pong Panginoon. Kaya kung hindi tayo nagpipray, mayabang tayo. Ouch! Ayos lang kayo mga kapatid? Pag hindi tayo nananalangin, mayabang tayo. As if we're telling to God na I can live it my way or I can do it my way. Ang hindi pagpipray ay pagmamataas po yan sa Panginoon. Pagmamalaki or pagyayabang. At ang sabi ng James chapter 4 verse 6, ang Diyos ay laban sa mga mapagmataas, ngunit pinagpapalan niya ang mga mapagpakumbaba. So every time we attend prayer meeting, kailan pong ating prayer meeting sa Seed of Faith? Thursday. So every time we attend prayer meeting, ang totoo niyan, hindi lang tayo ma-attend sa prayer meeting. Tayo ay nagpapakumbaba sa Diyos na parang sinasabi natin, Panginoon, andito ako sa prayer meeting sapagkat hindi ako makapamuhay ng hiwalay sa iyo. Every time we attend prayer meeting, every time we pray, ay ating sinasabi sa Panginoon na, Panginoon, nagpapakumbaba ako sa iyo. Right? So again, pag hindi po tayo nagpipray, mayabang tayo. Ayos lang kayo mga kapatid? Gusto niyo magtuloy pa tayo? Okay lang kayo? Point 1 pa lang tayo. Si Jesus Christ, sa kanyang kapanahunan during His earthly ministry, ay nanalangin siya araw-gabi. Come to think of it, Diyos, si Jesus Christ ay Diyos. Si Jesus Christ ay 100% na Diyos at 100% na tao. Pero ang sabi sa Mark chapter 1 verse 35, si Jesus Christ ay nagpipray day and night. Ayon po sa pag-aaral namin, si Jesus Christ ay gumigising between 3 in the morning or 6 in the morning para mag-pray. Tapos pagkatapos ng kanyang ministry sa buong araw, pupunta sa isang liblib na lugar. Anong gagawin niya? Again? Para mag-pray. In other words, nasasandwich yung kanyang ministry ng prayer. Prayer in the morning, ministry, prayer in the evening. And come to think of this, kung si Jesus Christ na Diyos ay nag-pray at nagpipray, how much more sa atin na mga mortal, finite being na madaling matukso? The more we have
to pray. The more we have to spend time with the Lord in prayer. I don't know how you pray. Nakatuwad, nakaluhod, tumatakbo, naglalakad. Regardless, as long as you pray, that's okay. Ang ginagawa ko po ay prayer walk. Well, I pray while I walk sa aming subdivision. And from my subdivision to the other subdivision, it's 5 to 6 kilometers. That is 8,000 steps. And as I walk, I pray. Yun po yung way ng aking pananalangin. Or kung hindi man sa labas ng aming subdivision, I do my prayer sa loob ng aming subdivision around our house. Ikot lang ako ng ikot doon habang nananalangin. So mga kapatid, kumusta ang ating prayer life? Nag-pray pa rin ba tayo? Ito ang nakakalungkot Ang sabi ng isang libro na ating pong binasa, ang average po daw ng prayer ng mga Kristiyano, guess what? Ilang minutes? Again, bro. Ilang minutes ba daw ang average na prayer ng mga mananampalataya? 2 minutes. 2 minutes lang daw ang average na length ng prayer ng isang believer. Kaya sabi nga natin, kung si Jesus na Diyos ay naging mapanalanginin, dapat mas lalo higit pa tayong manalangin. And take note mga kapatid, kailangan ba ng Lord ang prayer natin? Yes or no? Sorry to say, pero hindi kailangan ng Diyos ang panalangin natin. Ang Diyos ay mananatiling Diyos kahit walang tao. Kahit walang panalangin ang mga Kristiyano. Pero ang tao ay hindi mapamuhay kung walang Diyos. Hindi kailangan ng Diyos ang prayer natin. Hindi kailangan ng Diyos yung worship natin. Kailangan ba ng Diyos ang worship natin? No! He is still perfect God kahit walang sumamba sa Kanya. Nag-worship tayo ngayong umagang ito. Nag-pray tayo tuwing prayer meeting or tuwing gabi or umaga sapagkat kailangan natin ang panalangin. Kailangan natin ang worship. In other words, kailangan natin ang Diyos. Kaya nagpipray tayo at nag-worship tayo. Amen? Ayun, buhay na buhay pa. Pag may inaantok, tapikin nyo Sabi mo sa kanya, you are the best. Now, the other building block is word. Anong sabi dyan, Ate Abby? O, pakibasa nga. Ba't parang ayaw basahin ng mga kabataan natin to? Sa faith na nanlulupaypay, si Babe Lia ang kaagapay. Okay, pakibasa nga po ang Joshua 1:8. Come on, sabay-sabay po tayo. Joshua 1:8. Tagumpay. Sa English ay success. Ano ho ba ang definition ng success or tagumpay? Or paano ba natin masasabi ng isang tao ay matagumpay? Of course, sa mundong ito, ang tagumpay ng isang tao ay nababase sa KKK. Ano yung KKK na yon? Kayamanan, kapangyarihan, at kasikatan. Or 3 P. Power, pera, Pimos. Pimos. Wala Pimos. So, ang success sa mundong ito ay nami-measure sa kung anong meron ka, KKK or PPP. Pero sa atin na mga anak ng Diyos, ang success or tagumpay ay paggawa sa mga bagay na pinapagawa ng Diyos sa atin sa paraan ng Panginoon at para sa kapurihan ng Panginoon. So kung ginagawa mo yung bagay na pinapagawa ng Diyos sa iyo, sa paraan ng Diyos at para sa kapurihan ng Diyos, you are successful, kapatid. You are successful. So sa mga naglingkod po sa church natin, you are successful. So sabihin mo sa sarili mo, by God's grace, I am successful. By the way, nabanggit natin ang word na grace. We miss Sister Grace. Hi, Sister Grace. I hope she's doing well, ano? Ano bang ibig sabihin ng grace? This is one of my favorite Christian word, yung grace na yan. Yes? Anyone who knows the word grace? Po? Biyaya sa Tagalog? Parang ano lang yun, translate sa Tagalog lang. I define grace as like this. Hindi ka karapat-dapat, pero pinaging dapat ka ng Diyos. Hindi ka karapat-dapat na patawarin ng Diyos, pero pinatawad ka niya.
Hindi ka karapat-dapat na iligtas ng Diyos, pero niligtas ka niya. In other words, hindi ka Jewable, pero Genoa ka. Yun ang grace. Sa mga youth natin, hindi ka Jewable, pero Genoa ka. Biyaya ang tawag natin dyan. Andyan pa ba kayo? Now, sa pamamagitan ng panalangin, the first block, tayo ay nagipag-usap sa Diyos, right? Okay, so through prayer, we speak to God or we talk to God. Sa pamamagitan naman ng Bible, ang Diyos ay nangungusap sa atin. Meaning to say, ang prayer at Bible ay lagi magkasama yan. Kaya nga sabi ni Joshua, ang pagbabasa ng Bible ay day and night. Day or night. At ang sabi naman ng 1 Thessalonians 5:17, pray without stopping or pray without ceasing. Ayon. But of course, ang Diyos ay maaring mangusap sa iba't ibang kaparaanan. God can speak through other people. God can speak through the nature. God can speak through the circumstances or mga pangyayari sa ating mga buhay. But ultimately, ang Diyos ay nangusap po sa atin sa pamagitan ng Kanyang what? Ng Kanyang salita, the Bible, the right book for me. Sa pamagitan ng Bible, nangungusap po ang Diyos sa atin. Ngayon, if we think na ang Diyos ay mukhang tahimik or silent, kasi nga naman, hindi mo binubuksan ng salita ng Diyos. If you want to hear the voice of God, you have to read the Word of God. Sino po sa atin dito nagbabasa ng Word of God? Raise your hands! Okay, thank you, Nanay. Okay, that's good. Alam po ba niyo kung ilang chapters ang Bible natin? We have 66 books of the Bible, right? We have 39 sa Lumang Tipan. We have 27 sa New Testament. Ano ang pinagkaiba ng Old Testament at New Testament? Ang Old Testament ay nagsasabi patungkol sa pagdating ng Messiah or ng Kristos. Walang iba kundi si Jesus, propesiya. Ang Bagong Tipan ay nagpapahayag or nagnanarrate sa ginawa ng Messiah nung dumating na siya. So going back, ang Bible ay meron tayong 66 books at meron tayong 1,189 chapters. Ganun kadami po yun. From the Old Testament, Genesis, down through the Revelation in the New Testament, we have 1,189 chapters. At para mabasa po natin ang buong Biblia sa isang taon, you have to read at least 3 chapters hanggang 5 chapters a day. Kaya po ba? Yakang-yaka, di ba? 3 to 5 chapters, kid-drama nga, 2 oras, 3 oras, kayang-kaya natin eh. 3 chapters, 5 chapters ng Bible pa kayang hindi kaya. Di ba mga youth? Ano bang episode ngayon? Kung kayang-kaya natin na, it's a matter of priority. It's a matter of priority. Si Miss Tony Gonzaga, nag-share yung pastor niya, at sabi niya, yung si Tony na yan, hindi yan natutulog nang hindi nagbabasa ng Biblia. So maybe if you idolize Tony Gonzaga, you could emulate what she's doing, na bago siya matulog, ay nagbabasa mo siya ng Bible. So ilang chapters ang dapat nating basahin? 3 to 5 chapters. Amen? Kayang-kaya? Especially sa atin ng mga worship team members, at tumatayo sa harapan. Ang Word of God, ang ating manual sa ating mga itinuturo sa ating buhay. So, we have to be filled with the Word of God. Anong sabi ng kanta? Read your Bible, pray every day, and you grow, grow, grow. Why not sing that song? 1, 2, 3, go, children! Pray every day and you grow, grow, grow. 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 Read your Bible. Read your Bible. Pray every day. And you grow, grow, grow. So mga kapatid, anong gawin natin? Read your Bible. Pray every day, and you will grow, grow, grow. Walang problema kung anong version ang gagamitin ninyo as long as you read the Bible. The third building block for greater impact is worship. Anong sabi dyan? Mana. Kailangan nyo ng mana. Anong sabi ng mana?
Manambahan, 24 oras. 24 hours ang pag-worship po natin. So, another building block for greater impact is worship. Di ba pag sinabing worship, ito yung pagpunta sa church, pag-awit, pag-attend ng prayer meeting. Well, those are forms. Ito ay mga paraan ng pagsamba sa Diyos. Pero alam mo mga kapatid, ang tunay na worship? Ang tunay na worship is that may nangyaring pagbabago sa buhay mo pagkatapos mong manalangin, or pagkatapos magbasa ng Bible, or pagkatapos mong attend ng prayer meeting or Sunday worship. Yung lalabas ka na may binago ang Lord sa heart mo, sa isip mo, sa attitude mo, or sa ating mga pananaw sa buhay. That's worship. So itong ating ginagawa na Sunday service, prayer meeting, Bible reading, prayer, are forms of worship. But real worship happens pag may nangyaring pagbabago sa ating pong mga buhay. Kaya nga, ang ating prayer sa church naman natin is that, ang ating sinasabi sa church natin is, our prayer, Lord, is that we will go out from this place never to be the same again. At nawa, ganoon din po tayo. Na sa ating pagbabasa ng Bible, sa ating pag-pray, sa ating pag-attend ng Sunday service or prayer meeting, it's our prayer na we will go out from this place never to be the same again. Maybe we're the same persons pa din, pero may nabago sa heart natin. May nabago sa mind natin, may nabago sa ugali natin, at may nabago sa ating mga pananaw. Ang pagsamba ay isang pakikipagtagpo sa Panginoon na humahantong sa pagbabago ng buhay. Ang John chapter 4, if you have read John chapter 4, may kinalaman po yan sa pagsamba. It's about worship, yung John chapter 4, about sa Samaritan woman, kung saan nung makatagpo niya si Jesus Christ sa balon, nabago ang buhay ng Samaritan woman. Hindi na siya yung dating Samaritan woman, but transformation took place in the life of the Samaritan woman. Now, ang pagsamba ay tungkol sa pagpapakumbaba ng ating sarili sa harap ng Diyos, at pag-anyaya sa Kanya na katagpuin nawa tayo. Sa pamagitan ng pagsamba, ang ating mga isip, mga hangarin, mga salita at mga kilos ay mababago. Ang resulta ng tunay na pagsamba ay paging katulad ni Kristo, kung saan ang bunga ng banal na espiritu tulad ng pag-ibig, ano pa? Kagalakan, kapayapaan, pagtatyaga, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan at pagpipigil sa sarili ay nahahayag sa ating buhay. So pag tayo pa nag-worship kay God, hindi pwedeng walang mangyaring transformation or pagbabago sa buhay ng bawat sa atin. Okay? Pwede bang tumingin tayo sa ating katabi? Huwag kayo mahiya. Sinong kamukha niyan? Ba't parang nandidiri kayo sa mga katabi nyo? Kayo mga kapatid Sino pong kamukha niya? Nakikita ba sa kanya si Jesus? Sige. Okay? Meron bang love sa kanyang mata? Meron bang patience sa kanyang mata? Yung bang pag nakita ng tao you're different. There's something in you. Yung ganon. Yung ganon. Isa pa, ang pagsamba sa araw ng linggo, I want to ask this question, bakit po Sunday ang ating pagsamba pala? Pahinga. Day of rest, right? Day of rest. Pahinga. Bakit po Sunday ang ating pagsamba, mga kapatid? Day of resurrection. Of course, sabi ng historian natin, dahil daw kay Constantine, isang emperor ng Roman Empire na ginawa niyang Sunday ang araw ng pagsamba, but there's an important reason behind that, kung saan ang ating Panginoong Kristo ay nabuhay sa araw ng linggo, right? And that's why every time we come to this church, we declare to the people around us that Jesus is alive and He lives forevermore. Every time we attend Sunday service, ay ating pong dinideclare sa mga tao sa labas natin na si Jesus ay buhay at buhay magpakailanman. That's why we worship God on Sunday. Kaya huwag natin ikahiya yung ating mga Bible mga youth. Pag tayo dumadaan dyan, dapat taas noo, Kristiyano ako. Pwede ba? Huwag niyong ilagay sa kapote or sa plastic yung Bible niyo. You should have a little pride of your scripture, of your Bible. Ang pagsamba ay isa ring pamumuhay. Worship is lifestyle. Ang pagsamba ay ating pang-araw-araw na buhay. In fact, sa lahat po ng ating ginagawa, tayo po ay sumasamba sa ating Diyos.
So pag kayo ay nasa eskwelahan, you are there to, not just to study, but to worship God. Pag tayo po ay nasa ating mga trabaho, you're not only there to work and earn a living, but to worship God. Sa lahat ng ating ginagawa is pagsamba. Anong sabi ng Scripture? 1 Corinthians 10:31. Kaya nga, kung kayo'y kumakain o umiinom o anuman ang ginagawa ninyo, gawin ninyo ang lahat sa ikararangal ng Diyos. Romans chapter 12 verse 1 and 2, anong sabi doon? Offer your bodies as a living sacrifice. Ang ibig sabihin ng dalawang verse na yan is lahat ng ating ginagawa ay pagsamba sa ating Panginoon. Pag tayo nag-aaral mga student, we are worshiping God. Sa ating mga adult members, pag tayo nagtatrabaho, we are worshiping God. Sa ating mga nanay, gumagawa ng house church sa bahay, you are worshiping God. Even as I preach God's word this morning, I am worshiping God. And as you listen to the word of the Lord, you are worshiping God. So lahat ng ating ginagawa ay pagsamba sa Diyos. Now, kung ang lahat ng ating ginagawa ay pagsamba sa Diyos, therefore, walang tamad na Kristiyano. Especially, walang tamad na kabataang Kristiyano. Ba't walang amin? Don't worry, hindi ka ang pinapatamaan ko, yung katabi mo. So, you're safe. You're safe, you're safe. That's the reality of it. Kung ang lahat ng bagay ay ginagawa mo para sa ikararangal ng Diyos, right? 1 Corinthians 10:31. Kung ang lahat ng ginagawa mo ay as an act of worship to God, Romans 12:1 and 2, then therefore, you give your best shot. Ibinibigay mo yung best mo. At dahil dyan, walang tamad na Kristiyanong kabataan. Ano mga parents? Yung bang mga anak natin, pag tinatawag mo ay, wait lang, kain na, wait lang. Alam niyo mga parents, pag ang mga anak niyo ay puro wait lang, pag manghingi ng pang-date, sabihin mo, anak, wait lang. As in, wala akong ibibigay talaga. Wait. Yun ang acronym ng wait eh. Wala akong ibibigay talaga. Tapos dagdagan mo ng love you para hindi man ma-hurt yung anak ninyo. Okay, andyan pa ba kayo? Ayan. So yun po ang pagsamba. Everything that we do is an act of worship to God. And the things that we do is to give glory sa ating Panginoon. Pang-apat na building block is buko. Ano yung buko? Okay. Kapag ang buhay ko matino, mahahayag si Kristo. Ang tanong, matino ba ang buhay natin? Matino ba or matinik na? Dapat matino. Ang ibig sabihin ng matino is righteousness. Righteousness. Say after me, righteousness. Ang ibig sabihin ng righteousness is right standing before God and right standing before people. Sa Tagalog, ang buhay natin ay nakalulugod sa Diyos at naging pagpapala sa mga tao sa paligid natin. That is righteousness. Ayon kay George Barna, isang Amerikanong pollster o kumukuha ng mga survey, ipinakikita ng aking pagsasaliksik na karamihan sa mga Kristiyano na nagkukumpisal ng kanilang mga kasalanan sa Diyos at humihiling kay Kristo na maging kanilang tagapagligtas. Take note, halos pariho ang pamuhay nila sa mga hindi Kristiyano. That's a tragic findings. Nang sabi ni George Barna, kung titingnan mo daw ang buhay ng isang Kristiyano at buhay ng Kristiyano, ba't parang walang pinagkaiba? Nagkakasalang hindi Kristiyano, nagkakasala rin ng Kristiyano. Yung ginagawa ng hindi Kristiyano na hindi tama, ay ginagawa rin ng Kristiyano. No difference at all. And that's why, mga kapatid, we have to live a righteous life. Isang buhay na nakalulugod sa Panginoon. Tayo po ay tinawag ng Diyos na ilaw ng sanlibutan. Hindi mga tagapundi ng ilaw ha, kundi ilaw ng sanlibutan. Kung saan ang liwanag o ang ilaw na si Kristo ay dapat magliwanag sa pamamagitan natin at mahayag sa atin. Pag tayo po ay nagsasalamin, ating pong tanungin ang ating sarili. Nakikita ba si Jesus Christ sa akin? Sa aking words, sa aking actions, and sa aking thinking? Yun po kasi ang, let's say, challenging question sa ngayon eh. Yung bang sa buhay ng bawat Kristiyano ay mahayag or makita si Kristo. Andiyan pa ba kayo mga kapatid? Ba't parang palungkot ng palungkot?
Kahit serious ang Word of God, just keep smiling. Pag tinatamaan tayo, Amen, Lord. Amen. Ayun. Bilang mga tagasunod ni Jesus, ang ating paraan ng pamumuhay ay nailalarawan sa pamamagitan ng katwiran o righteousness. Meaning to say, kalugod-lugod sa Diyos at ang ating buhay ay pagpapala, lalo na sa ating pamilya. Kung tayo po'y masipag sa loob ng simbahan na maglinis, dapat sa loob ng bahay, ganun din. Kung tayo po'y mabuti sa ibang mga tao, especially our friends, we have to be even good sa ating pumamahal sa buhay. Kasi kung tayo po'y mabuti sa ibang tao, pero tayo hindi mabuti sa ating pamilya, kaplastikan yun, kapatid. Hindi totoo yun. And so we have to be a blessing sa ating pong pamilya. At this moment, tayo ho ba ay naging pagpapala sa ating pamilya? O naging pabigat sa ating pamilya, especially sa mga youth natin? Kayo ho ba ay naging pagpapala sa inyong pamilya? O naging pabigat sa inyong pamilya? God called us, again, to righteous living. Na yung buhay natin ay maging pagpapala sa ibang tao, higit sa lahat sa ating pamilya. The other thing is that, kailangan nating mamuhay ng matuwid dahil ang matuwid na pamumuhay ay kapangyarihan. Righteous living is power. Say after me, righteous living is power. Righteous living is power. Nang si Daniel ay namuhay sa katuwiran, ang kanyang mga kaaway ay walang mahanap na anumang pagkakamali sa kanya, maliban sa kanyang relasyon sa Diyos. Daniel chapter 6, verse 4 and 5. Dahil si Daniel ay namuhay sa katwiran, talagang walang makitang anumang kasalanan sa kanya na pwedeng ibato ng kanyang mga kaaway. So righteous living is power. Ganoon din po sa atin mga kapatid. Kapag tayo po ay namuhay sa katwiran, tayo ay masusumpungang walang kapintasan ng mga nag-aakusa at nag-uusisa sa atin. More on worship or more on righteous living, kailangan nating mamuhay ng matuwid dahil ang mensahero at ang mensahe ay kailangang iisa. The message and the messenger have to be one. Anong ibig sabihin nun? Tayo ang mensahero ng Diyos. Tayo ang nagpaparating sa mensahe ng Lord sa mga tao. At yung Word of God, yung message. Yung message na ating ipinapangaral at tayo na messenger should be one. If we preach about loving, tayo ba ay loving? If we preach about giving, tayo ba ay giver? Sabi nga, nemo datquad nanhabi. Nemo datquad nanhabi. Anong ibig sabihin nun? You cannot give what you do not have. Nemo datquad nanhabi. Hindi pwedeng expect mong isang kapatiran na mamuhay ng matuwid kung ikaw mismo ay hindi namuhay ng matuwid. Nemo datquad nanhabi. Isa pa. Finding Nemo partito. Ano yan? Finding Nemo partito. Finding Nemo part 2. Hindi nakasama yon. Masyado kasing serious itong mga members dito. Okay. We have to live righteously because, isa pa to, we have to live righteously because maybe, we are the only Bible people can read. Sa school natin, sa kapitbahay natin, hindi sila nag-open ng Bible, but maybe we are the only Bible our neighbors and friends and schoolmates and colleagues can read. And that's why we have to live righteously. Sana po mga kapatid, mas marami ang maligtas dahil sa atin kaysa napahamak dahil sa atin. Kaya righteous living is power. Righteous living is very important. Na kung saan through that ay gagamitin ng Diyos yung righteous living na yan para maraming tao ang kumilala kay Jesus. Sana walang mapahamak dahil po sa atin. Higit pa rito, dapat tayong mamuhay ng matuwid dahil tayo ang kinatawan ng Diyos sa harap ng mga tao. As mentioned kanina, we are God's representative. We have to live a righteous life sapagkat nire-represent natin ang Diyos. Di ba minsan sabi ng iba sa atin, ganyan ba ang mga born again? Ganyan ba ang mga Kristiyano? Because people outside the church are expecting something different from us. Kaya pag tayo po'y sinabihan na, ganyan ba ang mga born again Christian? Take that as a rebuke and as a reminder to live righteously. Sapagkat ang mga non-believers ay expecting something great and something beautiful out of us, the mga followers ni Jesus.
Question. Kailan ang pinakamagandang oras para manalangin? O? Ang pinakamagandang oras para manalangin ay kapag ayaw nating manalangin. Kailan ang pinakamagandang panahon para basahin ang salita ng Diyos? Yes. Ang pinakamainam na oras para magninay-nilay sa salita ng Diyos ay kapag tinatamad kang magbasa ng salita ng Diyos. Other question. Kailan ang pinakamahusay na oras para sumamba? Pag ayaw mo nang sumamba. Correct. Ang pinakamagandang oras para sumamba ay kapag ayaw mong sumamba o tinatamad kang sumamba dahil ang ibig sabihin nito, ito ang panahon na pinakailangan natin para manalangin, magbasa ng Biblia, at sumamba. So mga kapatid, habang nagsusumikap tayong magkaroon ng impact sa mundong ito, in other words, sa pamagitan natin, maraming taong kumilala kay Jesus, sa pamagitan natin, mapalakas ang ating church or iglesia, ang ating mga kapatiran, dapat nating unahin ang ating being. Dapat nating unahin yung ating relasyon sa ating Diyos kaysa sa ating doing or yung ating ministry sa Diyos. It's good to serve God through our ministries, pero mas magandang unahin natin yung ating relasyon sa Panginoon. Yung ating time with God sa Bible, yung ating time with God sa prayer, yung ating time with God sa worship, and being follows yung doing. Mahalaga na ang Diyos ay kumikilos sa buhay natin habang siya ay kumikilos sa pamagitan ng buhay natin. So mga kapatid, sa biyaya ng Diyos at sa kapangyarihan ng Banal Espiritu, maging isang taong mapanalanginin tayo, maging isang taong lagi nagbabasa ng salita ng Diyos, maging isang taong laging sumasamba, at maging isang taong ang paraan ng pamumuhay ay katwiran. As we end this message, may be reminded, mga kapatid, na God wants us to serve Him. That's true. But God is more interested sa ating relasyon sa Kanya. So unahin natin ang being, ang ating relationship kay God, kaysa doing yung ating ginagawa para sa Diyos. And if we could stand up and sing this song, the title of the song is Day by Day. And after that,